So ngayon, tanongin nyo bakit may kumikita, bakit merong hindi. Kasi, hindi nila seryoso yung live good. Sabi ko nga, hindi joke ang income sa live good. Hindi joke. Hindi to joke. Namasukan ka. Alam mo, hirap na pamamasukan. Kuha ka NBI, kuha ka police clearance. Tapos, papamedical ka paminsan. Tapos, pag pumapasok ka, madaling araw, gising ka na, hindi ka pwede malate. Pag puro late ka, suspended hanggang termination na yan. Hindi ka pwedeng absent. Kung gusto mo mag-absent, absent ka, hindi pwede. Kung kailan mo maisipan, hindi pwede. Boss, absent ako, may birthday eh. Ano yun? Hindi pwede yun. Commitment tawag yan mula nung tinanggap ka sa trabaho. Commitment yan. Kahit bumabagyo, papasok ka. Boss, baha sa lugar namin, bahala ka, gumawa ka paraan. Kahit baha sa lugar nyo. Ha? May sakit ka? O, kumuha ka ng ano, magpa-medical ka. Para malaman natin na fit to work ka na. Ganun kahigpit. Ganun kaseryoso. Pero ang income, nakakayaman, hindi. Wala naghihintay na pangarap dyan. Pero seryoso ka. Bakit? Kasi may boss na nag-uutos. May kapalit. Hindi matatanggal ka sa trabaho, wala ka ng pambayad ng bills pag natanggal ka sa trabaho. Kasi may consequence. May consequence pag hindi mo ginawa. Ang laki ng consequence. Pero sa live good, hindi mo nakikita yung consequence. Ako kasi, kitang-kita ko yung consequence kung hindi ko to gagawin. Ang consequence, pag hindi ko to ginawa, habang buhay ako magtitinda. Habang buhay akong maninirahan sa apartment. Habang buhay ako naghahabol ng pambayad ng Meralco. Habang buhay ako na naghahabol ng pera. Yun ang consequence pag hindi ako yumaman dito. Yun yung consequence. Doon ka nakatingin. Dapat, mas matimbang sa'yo yung consequence. Dapat, mabigat yun. Mabigat yung consequence. Hindi ka papayag. Hindi ka papayag doon sa mga consequence. Kasi minsan yung mga tao hindi iniisip yung consequence eh. Kaya hindi nila binibigyan ng halaga yung live good. Ako, yun talaga mindset ko. Kung hindi ka papagod sa pagiging mahirap, okay lang, maghintay ka na lang ng spillover. Huwag ka na lang mag-invite. Okay lang yun. Decision mo yun. Bakit? Buhay mo yan eh. Diba? Buhay mo yan. Wala naman makakapigil sa'yo. Hindi ka naman uutusan ni Upline na mag-invite. Kasi wala naman tayong boss. Dito sa Live Good, walang boss dito. Tayo ang may hawak ng sarili natin. Kung gusto mong kumita, humataw ka. Kung gusto mong kumita sa Matrix ng mabilis, mag-build ka na ng network. Hatawin mo na. Kung gusto mong kumita ng 100,000, nasa iyo yun. Kung gusto mong kumita ng barya, nasa iyo rin yun. Ikaw naman yun eh. Kaya, depende yan kung ano yung goal mo. Isipin nyo lagi yung consequence. Pag hindi mo ginawa ang live good, ano ang consequence nito? Ano ang consequence na epekto ng buhay mo? Para malaman mo, tanongin mo lang yung sarili mo. Ilang taong ka na bang namamasukan? O kaya kung may negosyo ka, ilang taong ka na dyan? Ngayon, kung tingin mo, hindi mo pa nakukuha yung mga ibang dreams mo, baka makatulong si Live Good. Baka kasi nasubukan mo na yan eh. Nasubukan mo na mamasukan, ilang taon. Tapos may kulang pa. Oo, may nakukuha ka, syempre. Pambili ng bigas, pagkain, nakakabili ng konting gadget, damit. Ang tanong nga, kung kontento ka na doon, okay lang. Huwag ka na kumilos. Kontento ka na pala doon eh. Kaya nga sabi ko nga lagi eh, kanya-kanya tayo ng pangarap. Depende kasi yan sa pangarap. Kung ano yung galaw mo. Depende. Ang una talaga mong gagawin, mag-set muna ng goal. Babalik tayo doon sa una kong sinabi. Mag-compute ka muna kung ano ba yung gusto mo na hindi mo pa nakukuha.
na matagal mo nang gustong kunin pero hindi mo pa nakukuha. Halimbawa, gusto mo ng condominium, hindi mo pa nakukuha. O gusto mo ng malaking bahay, hindi mo pa nakukuha. O kaya, yung pangarap mo sa sasakyan, hindi mo pa nakukuha. O kung gusto mong magkaroon ng farm, resort, apartment, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi kanya-kanya tayo eh. Yung iba kontento na sa kumain 3 beses ang araw. Yung iba kontento na sa maliit na bahay. Yung iba kontento na sa sasakyan na sedan. Walang makakapigil sa'yo. Ikaw yan eh, sa'yo yan. Kung saan ka masaya. Kaya, depende yan kung ano yung goal mo, yun ang galaw mo. Kaya, ngayon, ngayong gabi, pwede mong ilista. Ilista mo. Ako, nilista ko na eh. Kinumpute ko na nga eh. Kaya nga ako hataw ng hataw eh. Sabi niya, laki-laki na ng kinikita mo, sipag mo pa. Sabi ko, malaki income ko. Oo, pero biglang lumiliit pag nakikita ko na yung goal ko eh. Maliit pala siya. Kayang kunin. Pero, ako rin nagdikta sa utak ko eh. Na gusto ko 1 year eh. Gusto ko 1 year kukunin. Bakit ba? Eh, kanya-kanyang pangarap yan eh. Sabi ko, kanya-kanya yan eh. Gusto ko kunin ng 1 year. Ito pangarap ko. Ito. Gusto ko kunin ng 1 year. Ambisyoso. Hindi. As long as may opportunity para makuha, may chance para makuha, why not? Okay lang. Ang pangit naman yung mangarap ka ng bahay, kotse, apartment, tapos empleyado ka. Parang hindi yata realistic yun. Hindi realistic yun. Hindi achievable yun. Parang illusion yun. Bakit? Alam naman natin magkano ng sweldo sa employment. Tapos ang pangarap mo, ang lalaki. So parang niloloko mo sarili mo. Sa Live Good kasi, pag nakita nyo talaga kitaan, pag inaral nyo, mangangarap ka talaga. Kasi pwede. Imagine mo isang account, kumikita ng 1M, isang account. Walang flash out. Walang flash out. Walang auto ship. Walang quota. Di ba? Walang overhead expenses. Internet lang. Wala pa ako sa Live Good, naka-internet na kami. Di ba? Cellphone, wala pa ako sa Live Good, may cellphone na ako eh. 2,950 lang talaga puhunan ko dito. Di ba?